madalas nating naririnig ang mga salitang hirap maintindihan ang babae. At totoo nga, dahil may mga psikolohikal na galaw sila na hindi agad napapansin ng karamihan. Pero sa likod ng kanilang mga ngiti at kilos, may mga dark psychology tactics na ginagamit. Minsan ay sadyang sinasadya at minsan naman ay natural na lamang na lumalabas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 15 dark psychology tungkol sa mga babae. Yung mga ito ay hindi para husgahan sila, kundi para mas maintindihan kung paano gumagana ang kanilang pag-iisip at emosyon sa relasyon, sa trabaho at maging sa pang-araw-araw na pakikitungo. Mahalagang maunawaan na ang psychology ng babae ay may halong emosyon, instinct at strategic thinking. Dahil dito, nagiging masalimuot silang kausap o kasama. Pero kapag alam mo ang likod ng kanilang galaw, mas nagiging malinaw kung paano ka dapat tumugon. Gagamit tayo ng mga real-life examples, historical references, at modern psychology insights para ipakita kung bakit may mga pagkakataon na parang napaka-powerful ng impluwensya ng mga babae sa paligid nila. At dito mo rin makikita kung paanong ang simpleng salita, tingin, o kilos ay maaaring gamitin bilang isang paraan ng kontrol. Kaya bago ka pa maloko, mahulog, o mawala ng direksyon, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil ang bawat punto ay magbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa dark psychology ng kababaihan at makakatulong sa'yo para maging mas matatag, mas alerto, at mas matalino sa mga susunod mong desisyon. Emotional manipulation. Sa kasaysayan, kilala ang mga babae bilang masters pagdating sa emosyon. Mula pa nung sinaunang panahon, ginagamit nila ang luha, lambing, o pagiging mahina para makuha ang simpatya ng mga lalaki. Sa mga harit mandirigma, madalas may mga reyna o konsorte na hindi hayagang namumuno, ngunit nagagawang kontrolin ang desisyon ng kanilang mga asawa gamit ang emosyonal na impluwensya. Sa modernong panahon, ang emotional manipulation ay isa pa ring makapangyarihang sandata. Madalas itong nakikita sa relasyon kung saan maaring gamitin ng babae ang silent treatment, pag-iyak, o pagpapakita ng sobrang lungkot para makuha ang atensyon at ang gusto nila. Minsan, hindi ito ginagawa ng masama, kundi bilang instinct para mapanatili ang koneksyon at kontrol sa sitwasyon. Kung iisipin, hindi ito laging masama. May pagkakataon na ito ay paraan ng babae para iparating ang kanyang nararamdaman, lalo na kung nahihirapan siyang magsabi ng direkta. Ngunit sa dark psychology, ito ay nagiging paraan ng manipulasyon kapag sinasamantala ang emosyon ng iba para makuha ang sariling interes. Sa kasalukuyan, marami pa ring lalaki ang nalilito sa ganitong taktika. Kapag nakikita nila ang isang babae na umiiyak o nagtatampo, natural silang sumusuko o bumibigay. And dito pumapasok yung tunay na kapangyarihan ng emotional manipulation. Hindi ito nakikita bilang puwersa, pero kaya nitong baguhin ang kilos at desisyon ng isang tao. Kung marunong kang magbasa ng ganitong uri ng kilos, mas nagiging malinaw kung kailan ito ay tunay na emosyon at kailan naman ginagamit bilang paraan ng pagkontrol. Des ma-examlas yung pagiging malakas ng isang lalaki sa kakayahan niyang kilalanin ang laro ng emosyon at hindi basta-basta nadadala dito. Testing boundaries. Sa kasaysayan, makikita natin na ang mga babae ay may likas na paraan ng pagsubok sa hangganan ng kanilang kapareha. Sa mga sinaunang kultura, ito ay makikita sa paraan ng mga reyna na sumusubok kung gaano kalayo ang kanilang impluwensya sa hari. Hindi sila laging tahasang humihingi, bagkus ay dahan-dahan nilang tinutulak ang kanilang limitasyon para makita kung hanggang saan sila papayagan. Sa modernong panahon, kilala ito bilang shit test sa psychology at relasyon. Kapag ang isang babae ay nagtatanong, nagtatampo ng kaunti, o nagsasabi ng mga bagay na parang may halong pang-aasar, hindi lang iyon basta mood swing. Madalas ay sinusubukan niya kung matatag ba ang lalaki o kung mabilis itong bibigay at mawawala ng kumpiyansa sa sarili. Ang ganitong taktika ay hindi palaging sadyang masama. Sa katunayan, ito ay instinctive test kung ang isang lalaki ay karapat-dapat pagkatiwalaan at kung kaya niyang maging matibay na partner. Subconsciously, nais ng babae na makita kung kaya bang pamunuan at protektahan siya ng lalaki sa iba't ibang sitwasyon. Nikaw sa dark psychology, ito ay nagiging manipulative kapag ang boundary testing ay ginagawa para tuluyang kontrolin ang kapareha. Kapag palagi itong ginagamit, maaari nitong gawing sunod-sunuran ng lalaki na natatakot na magkamali o sumagot ng totoo dahil baka mawalan siya ng tiwala ng babae. Sa kabilang banda, ang pagkilala sa taktik na ito ay nagbibigay ng kalakasan. Kapag alam ng lalaki na ito ay test lamang, hindi siya kailangang sumuko agad o mag-react ng sobra. Sa halip, dapat siyang manatiling kalmado at consistent. Sa ganoong paraan, napapakita niya na hindi siya madaling
mamanipulate at mas nagiging karespe-respeto siya sa mata ng babae. Silent treatment, isa sa pinaka-epektibong armas ng isang babae sa larangan ng dark psychology ay ang silent treatment. Mula pa noong sinaunang panahon, ang pananahimik ay ginagamit bilang paraan ng parusa o pagkontrol. Hindi ito pisikal na laban, ngunit emosyonal na hampas na madalas mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Kapag ang babae ay biglang nanahimik matapos ang isang argumento, hindi lang iyon simpleng tampo. Madalas ay ito ay paraan para iparamdam sa lalaki ang pagkukulang niya. Sa katahimikan, nararamdaman ng lalaki ang pressure at guilt, at kusa siyang naghahanap ng paraan para humingi ng tawad. Kahit minsan wala naman siyang kasalanan, ang silent treatment ay nagiging manipulative kapag ginagamit ito bilang sandata upang makuha ang gusto. Sa halip na pag-usapan ang problema, ginagamit ang pananahimik para paikutin ang emosyon ng kapareha hanggang sa siya mismo ang sumuko. Ito ang uri ng kontrol na tahimik ngunit mabagsik. Sa psychological perspective, ang ganitong ugali ay lumalabas dahil mas komportable ang babae na ipahayag ang galit at disappointment sa paraang hindi direkta. Ito rin ay subconscious na paraan ng pagpapanatili ng kapangyarihan sa relasyon, isang test kung hanggang saan kaya ng lalaki ang bigat ng katahimikan. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi dapat basta-basta bumigay ang lalaki sa ganitong laro. Ang tamang tugon ay manatiling kalmado, magpakita ng respeto, ngunit huwag magmukhang desperado. Kapag pinanatili ng lalaki ang composure niya, nauunawaan ng babae na hindi siya madaling kontrolin at mas nagkakaroon ng balanse sa relasyon. Number 4. Emotional manipulation. Isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng babae pagdating sa dark psychology ay ang paggamit ng emosyon para makuha ang gusto. Hindi ito laging halata dahil madalas ay nakatago sa anyo ng drama, luha o pagsasabi ng mga salitang nakaka-guilty. Ngunit ang totoo, ang lalaki sa posisyon na kailangan niyang magbigay o sumunod. Kapag ang babae ay biglang nagkwento ng sobrang lungkot, umiiyak ng walang malinaw na dahilan, o nagpaparamdam ng guilt kahit maliit ang issue, ito ang trigger ang protective instinct ng lalaki. Kusa siyang nagiging masunurin at gagawin ang lahat para maibalik ang saya ng babae. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng emosyon bilang paraan ng kontrol. Ang ganitong klaseng laro ay mapanganib dahil nagiging cycle ito. Habang mas effective ang emosyonal na pagpaparinig o pagluha, mas lalo itong ginagamit ng babae bilang paboritong taktika. Unti-unti, ang lalaki ay natututo na kailangan niyang magsakripisyo palagi, kahit minsan ay hindi napatas ang sitwasyon. Sa psychological lens, ito ay tinatawag na emotional conditioning, kung saan natututo ang isang tao na ikonekta ang guilt o takot sa ideya ng hindi pagsunod. Ang babae, sa paggamit ng emosyon, ay nagiging trainer, habang ang lalaki ay unti-unting nagiging conditioned na palaging bumigay. Kung nais mong hindi malugmok sa ganitong control, ang susi ay awareness at balance. Pakinggan at intindihin ang damdamin ng babae, pero huwag basta-basta mawalan ng sariling paninindigan. Kapag naipakita mong kaya mong makinig at magbigay, ngunit may hangganan, mas nagiging patas at malusog ang dynamics ng relasyon. Number 5. Playing the victim. Isa sa pinakakilalang dark psychology tactic ng mga babae ay ang pagpapakita ng sarili bilang biktima. Sa unang tingin, parang inosente at mahina lang sila. Pero sa mas malalim na pananaw, ito sa isang makapangyarihang paraan para makuha ang simpatiya at kontrol sa sitwasyon. Kapag ang babae ay laging nagkwento na siya ang kawawa, siya ang iniwan o siya ang laging sinasaktan, natural na na-activate sa lalaki ang instinct na protektahan at alagaan siya. Ang ganitong uri ng drama ay nagiging hook para makuha ang atensyon at emosyon ng iba. Sa relasyon o sa pagiging biktima ay madalas ginagamit para mapalabas na ikaw ang may kasalanan. Kahit maliit ang issue, kapag na-frame ito na parang ikaw ang nanakit, mapipilitan kang humingi ng tawad at gumawa ng effort para bumawi, kahit hindi mo naman talaga kasalanan. Psychologically, ito ay isang uri ng guilt-tripping strategy. Kapag lagi mong naririnig na ikaw ang nakakasakit, subconsciously natututo ka na umiwas sa anumang aksyon na magdudulot ng pagiging biktima niya. Sa tsakong nawawala ang balanse ng relasyon. Ang pinakamahalaga dito, huwag basta-basta lamunin ng guilt. Sa halip, obserbahan kung ang pagiging biktima ay totoo o manipulative. Kapag natutunan mong ihiwalay ang tunay na sakit mula sa dramatikong laro, mas magiging matatag ka at hindi ka madaling paikutin. Number 6. Jealousy game. Ang selos ay hindi laging simpleng emosyon, madalas. Ginagamit ito ng mga babae bilang isang psychological weapon. Kapag sinadya nilang ipakita na may ibang lalaki na nagbibigay sa kanila ng atensyon,
Hindi lang ito tungkol sa pagiging desirable. Ito ay paraan para pukawin ang insecurity ng kanilang kapareha. Halimbawa, kapag bigla silang nagkwento ng papuri mula sa ibang lalaki o sadyang nakikipag-flirt ng kaunti sa harap mo, ito ay hindi laging dahil gusto nila ang iba. Minsan, ito ay diskarte para makita kung gaano kalaki ang hawak nila sa emosyon mo. Psychologically, ito ay tinatawag na triangulation, kung saan may ikatlong tao na sinasali sa dynamics ng relasyon para patatagin ang kontrol. Kapag nagselos ka, ibig sabihin naapektuhan ka at iyon mismo ang validation na hinahanap nila. Ang jealousy game ay epektibo dahil ang selos ay isang raw at malakas na emosyon. Kapag hindi mo ito na-control, madali kang nagiging reactive, galit, possessive at minsan irrational. At doon sila nakakakuha ng advantage. Ang tamang paraan para i-handle ito ay huwag maging predictable. Kapag pinakita mong hindi ka basta-basta natitinag ng ganitong laro, nawawala ang bisa ng tactic. Sa halip na pumatol sa emosyon, panatilihin ang composure at ipakita na secure ka sa sarili mo. Number 7. Emotional overload. May mga babae na gumagamit ng matinding emosyon, iyak, sigaw o drama para kontrolin ang sitwasyon. Hindi ito simpleng pagpapakita ng damdamin, kundi isang paraan para guluhin ang isip ng lalaki hanggang siya mismo ang sumuko. Kapag biglang pumutok ang emosyon ng babae sa gitna ng away, parang nawawala ang sense ng logic. Sa sobrang intensity, natatabunan ang totoong issue at napipilitan ng lalaki na magbigay para lang matapos ang gulo. Ito ang tinatawag na emotional overload tactic. Psychologically, ito ay nagwo-work dahil ang utak ng tao ay hirap magproseso ng mataas na level ng emosyon habang naghahanap ng solusyon. Sa madaling salita, nauutakan ka ng drama. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil natural na instinct ng tao ang umiwas sa sobrang stress. Kapag ginagamit ito ng paulit-ulit, nagiging pattern ito ng manipulation. Kapag nagdrama ako, susuko siya. And then dito na bubuo ang imbalance sa relasyon. Ang pinakamabisang paraan para labanan ito ay manatiling kalmado. Huwag pumatol sa intensity ng emosyon. Sa halip, maghintay na humupa ang sitwasyon bago makipag-usap. Sa ganitong paraan, hindi ka nahuhulog sa psychological trap na inihahanda sa'yo. Number 8. Jealousy triggers. Isa sa pinakamaselang paraan ng dark psychology na ginagamit ng babae ay ang pagsasaboy ng selos. Hindi ito laging halata, pero madalas sinasadya nilang ipakita na may ibang lalaki na nagbibigay atensyon sa kanila. Kahit simpleng pagbanggit lang ng pangalan, pagtanggap ng papuri, o pagbibigay ng like sa social media. Kapag ito ay ginawa, ang epekto sa lalaki ay mabilis na insecurity. Nagsisimula siyang magtanong sa sarili, sapat ba ako? O may karibal ba ako? Sa puntong ito, ang babae ang may hawak ng kontrol dahil siya ang nagdidikta ng emotional na reaksyon ng lalaki. Ang jealousy triggers ay isang paraan ng pagbibigay ng subtle reminder na hindi siya madaling makuha at may ibang pwedeng pumalit kapag ang lalaki ay naging kampante. Sa ganitong paraan, napapanatili ng babae ang mataas na halaga sa mata ng lalaki. Ngunit ang mapanganib dito, kapag sobra itong ginamit, maaring mauwi sa toxic na relasyon. Ang lalaki ay maaring maging sobrang possessive, controlling, o tuluyang mawalan ng tiwala. Kaya't ang tamang depensa ay ang pagkilala na ito'y isang laro ng isip at hindi agad magpapadala sa emosyon. Sa halip na matrap sa selos, mas mainam na manatiling kalmado, ipakita ang tiwala sa sarili at hindi hayaan na diktahan ng emosyon ang bawat reaksyon. Doon mawawala ang bisa ng tactic na ito at mas nagiging malinaw ang tunay na dynamics ng relasyon. Number 9. Withholding affection. Isa pang madilim na taktika ng ilang babae ay ang sadyang pagtitipid o pag-withhold ng affection. Maaring ito'y sa anyo ng hindi pagbibigay ng atensyon, pag-iwas sa lambing, o pagbawas ng intimacy kapag may hindi siya nagustuhan. Sa unang tingin, para lang itong mood swing, pero sa ilalim nito ay may manipulative na layunin. Kapag naramdaman ng lalaki na biglang lumayo ang babae sa emosyonal o pisikal na aspeto, nagkakaroon siya ng takot na baka mawala ang relasyon. Sa ganitong sitwasyon, kusa niyang hahanapin ang atensyon ng babae at gagawa ng paraan para muling makuha. Ito, kahit minsan ay wala naman siyang tunay na kasalanan. Ito ang ginagawang psychological leverage ng babae. Kapag kontrolado niya ang affection, hawak din niya ang emosyon ng lalaki. Ang bawat yakap, halik, o simpleng oras ng atensyon ay nagiging parang gantimpala na kailangang paghirapan. Sa dark psychology, ito'y tinatawag na reward and punishment dynamic, kung saan ang babae ay nagiging sentro ng validation. Ang problema dito, kapag nasanay ang lalaki sa ganitong sistema, nawawala ang kanyang sariling halaga at nagiging dependent siya sa kondisyon ng babae.
Ang tamang depensa ay huwag agad maghabol kapag naramdaman ang ganitong sitwasyon. Sa halip, panatilihin ang sariling dignidad at balanse. Kung may problema, dapat itong pag-usapan ng direkta kaysa hayaang ang withholding affection ang magdikta ng takbo ng relasyon. Number 10. Beauty as a weapon. Isa sa pinakamalakas na psychological power ng mga babae ay ang paggamit ng kanilang ganda at alindog bilang sandata. Hindi ito simpleng pagpapaganda lamang, ito ay sinadyang estratehiya para makahawak ng atensyon at impluensya. Sa lipunan, ang physical attraction ay may malaking epekto sa desisyon ng tao at dito pumapasok ang dark psychology ng kagandahan. Kapag alam ng isang babae na ang kanyang itsura ay nagbibigay ng advantage, maaars niya ko itong gawin para makuha ang gusto niya. Mula sa simpleng ngiti, kumpas ng buhok, hanggang sa pagpili ng tamang pananamit, lahat, ito ay nagiging armas na tahimik, ngunit epektibo. Hindi lang lalaki ang nahuhulog dito, kundi pati mga kapwa babae na nakikita siya bilang kompetensya. Sa mas malalim na antas, ang paggamit ng kagandahan bilang panlilinlang ay naglalaro sa natural na kahinaan ng tao, ang pagiging visually driven. Ang lalaki ay nagiging mas madaling mahulog, mas mabilis magtiwala, at minsan, mas handang magsakripisyo kapalit lamang ng atensyon ng isang magandang babae. Ngunit tandaan, kapag ang ganda ay naging pangunahing sandata, kadalasan ay natatabunan ang tunay na intensyon. Dito nagiging mapanganib ang laro dahil hindi na makikita ng lalaki kung totoo ba ang emosyon or simpleng taktika lang ng manipulator. Number 11. Jealousy provocation. Isa sa pinakadelikadong dark psychology tactic na ginagamit ng babae ay ang pagpaparamdam ng selos ng sadya. Hindi dahil gusto nila ng ibang lalaki, kundi dahil gusto nilang makita kung gaano kalalim ang emosyon at attachment ng partner nila. Kapag nakitang nagseselos ka, nararamdaman nila ang kapangyarihan na sila ang may hawak ng emosyon mo. Minsan, simple lang ito, pagbanggit ng pangalan ng ex, pagbati sa ibang lalaki, o pagbibigay ng atensyon sa kausap sa social media. Sa surface, parang inosente. Pero ang totoo, ito ay isang psychological test. Gusto nilang makita kung gaano ka magre-react at kung handa kang ipaglaban sila. Ang problema, kapag sobra kang nag-react, nagmumukha kang insecure at mas lalo nilang nararamdaman na kontrolado ka nila. Kapag naman wala kang reaksyon, may posibilidad na uulitin pa nila ito para patuloy na subukan ang pasensya at commitment mo. Ito ang dahilan kung bakit napakatalim ng taktikang ito. Hindi ito laging halata, pero unti-unti nitong binabaluktot ang dynamics ng relasyon. Ginagamit ang emosyon bilang armas, ang selos ang bala para sukatin ang halaga mo bilang lalaki. Ang pinakamabisang depensa dito ay ang panatilihin ng balanse. Huwag magpaka-apekto ng sobra, pero huwag ding magpakawalang pakialam. Ipakita mo na may tiwala ka sa sarili mo at hindi ka madaling manipulahin ng ganitong laro. Kapag nakita nilang hindi ka madaling kontrolin sa pamamagitan ng selos, mawawala ang bisa ng taktik na ito. Number 12. Emotional withholding. Isa pang madilim na taktika na ginagamit ng ilang babae ay ang tinatawag na emotional withholding, yung sadyang pagbibigay o pagbawi ng emosyonal na suporta para makuha ang gusto nila. Hindi ito lantaran, pero ramdam ng lalaki na may kulang. Parang bigla na lang nawawala ang lambing, pag-aalaga o simpleng atensyon. Ang ganitong ugali ay parang invisible punishment. Kapag hindi nasunod ang gusto nila, biglang malamig ang pakikitungo. Kapag nakukuha naman nila ang hinihingi, saka lang nila ibinabalik ang init at pagmamahal. Sa psychology, ito ay malinaw na uri ng conditioning, kung saan tinuturuan ng partner na sumunod para maiwasan ang parusa ng emotional distance. Mabigat ito sa lalaki dahil natural na naghahanap siya ng emotional validation mula sa kanyang partner. Kapag paulit-ulit itong ginagamit ng babae, napipilitan siyang umayon kahit hindi niya gusto para lang maramdaman ulit ang init ng relasyon. Ngunit ang katotohanan, ito ay isang anyo ng kontrol. Ang pagbibigay at pagbawi ng emosyon ay nagiging paraan ng pagmaniobra sa dynamics ng relasyon. Unti-unti nitong pinapahina ang kumpiyansa ng lalaki at pinapalakas ang kapangyarihan ng babae. Ang pinakamahalagang depensa rito ay ang pagkilala sa pattern. Kapag naunawaan mong ginagamit laban sa iyo ang emotional withholding, hindi ka basta-basta magpapaikot. Ang solusyon ay panatilihin ang sariling emotional stability. Huwag magmukhang desperado at pag-usapan ng direkta kung ano ang problema kaysa habulin ng atensyon na sinasadya nilang ipagkait. Number 13. Selective memory. Isa sa pinakamasilang dark psychology tactic ng ilang babae ay ang selective memory, yung sinasadya nilang kalimutan, yung mga bagay na hindi pabor sa kanila.
at i-highlight lang ang mga eksena na makakalamang sila. Hindi ito simpleng pagkakalimot. Ito ay estratehiya para baluktutin ang sitwasyon. Halimbawa, kapag may naging pagtatalo, mabilis nilang makakalimutan ang mga bagay na sila ang may mali. Pero hindi nila malilimutan ang bawat detalye ng pagkakamali mo. Gamit ang selective memory, nagmumukha silang laging nasa tama at ikaw naman ang laging mali. Psychologically, ito ay paraan ng self-preservation at control. Ang pagpili kung ano ang dapat maalala at sa makalimutan ay nagiging sandata para panatilihin ang moral high ground. Sa madaling salita, sila ang nagdidikta ng narrative ng relasyon. Nakakabahala ito dahil paulit-ulit na ginagamit. Maaari nitong sirain ang tiwala at magdulot ng guilt sa lalaki. Napakiramdam niya ay siya talaga ang laging mali. Over time, lumalakas ang impluwensya ng babae dahil hawak niya ang kwento ng nakaraan. Ang pinakamahusay na depensa rito ay manatiling maingat at objective. Tandaan ang mga pangyayari sa paraang malinaw at huwag hayaang baluktutin ang memorya para lang masunod ang kanilang narrative. Kung kailangan, mag-stick sa facts at huwag palaging magpadala sa emosyon. Number 14. Emotional withdrawal. Isa sa pinakamakapangyarihang dark psychology tactics na ginagamit ng ilang babae ay ang emotional withdrawal. Ang biglang paglayo ng emosyon, pagmamahal, ang atensyon para parusahan o kontrolin ng lalaki. Para itong biglang pagputol ng kuryente. Mula sa mainit at malambing, biglang nagiging malamig at walang pakialam. Ang epekto nito sa lalaki ay matindi. Dahil natural na naghahangad ng emosyonal na koneksyon, nagiging desperado siya na ibalik ang dati nilang lambing. Sa puntong ito, nagkakaroon ng upper hand ang babae dahil siya ang may hawak ng emotional na supply na gustong-gusto ng lalaki. Psychologically, ito ay tinatawag na negative reinforcement. Kapag hindi sumunod ang lalaki sa gusto ng babae, binabawasan niya ang emosyonal na atensyon. At kapag bumalik ito, nagmumukhang reward ang pagmamahal na lalo pang nagpapatibay sa cycle ng control. Ang delikado dito ay hindi halata. Hindi ito sigawan, hindi ito drama, kundi katahimikan at malamig na treatment na sumisira sa loob. Unti-unting napapaisip ang lalaki na baka siya ang problema, kahit minsan ay hindi naman. Ang solusyon dito ay maging aware sa pattern. Kapag napansin mong ginagamit ang emosyon bilang sandata, manatiling kalmado at huwag magpadaig. Ang tunay na koneksyon ay hindi dapat ginagamit pang control, kundi pang palakas ng relasyon. Number 15. Mixed signals. Isa sa pinakanakakalitong dark psychology tactics ng mga babae ay ang pagbibigay ng mixed signals. Isang araw, sobrang lambing at sweet, parang wala nang ibang lalaki sa mundo. Kinabukasan, biglang malamig at walang gana na para bang wala kang halaga. Ang minsan na itong na roller coaster ng emosyon ay nakakapagod, pero sadyang epektibo para ilagay ang lalaki sa ilalim ng kontrol. Kapag nakakatanggap ang lalaki ng halong atensyon at paglayo, nagiging parang addiction cycle ang relasyon. Lalo siyang kumakapit, umaasa na babalik ang sweet side ng babae. At tuwing bumabalik ito kahit sandali, nagmumukhang reward ang bawat atensyon, kaya mas lalo siyang nahuhulog sa bitag. Psychologically, ito ay katulad yung tinatawag na intermittent reinforcement, ang parehong prinsipyo kung bakit ang mga tao ay nalululong sa sugal. Dahil hindi sigurado kung kailan darating ang atensyon o pagmamahal, mas lalong nagiging obsessed ang lalaki na maghintay at magpursige. Sa isang banda, maaaring hindi sinasadya ng babae ang pagbibigay ng mixed signals. Minsan, ito ay resulta lang ng mood swings o natural na emosyon. Ngunit sa larangan ng dark psychology, ang sadyang paggamit nito ay isang paraan para panatilihing hindi balanse ang kapareha. Ang pinaka-importanting gawin ng lalaki ay huwag hayaang kontrolin siya ng kawalan ng consistency. Sa halip na habulin ng emosyonal na swings, kailangan niyang panindigan ang sariling dignidad, huwag masilo sa cycle ng pag-asa at pagkadismaya. Sa ating paglalakbay sa 15 dark psychology na ginagamit ng mga babae, nakita natin kung gaano kalalim at kakomplikado ang mundo ng emosyon, kontrol at relasyon. Hindi lahat ng ito ay sadyang masama. Madalas, ito ay nagiging instinct o paraan lamang para protektahan ang sarili. Ngunit kapag ginamit bilang sandata, nagiging mapanganib ito para sa kalayaan at emosyon ng lalaki. Unang grupo ng tactics ay tungkol sa kontrol sa emosyon, gaya ng guilt tripping, silent treatment, playing the victim, at crying manipulation. Lahat ng ito ay umiikot sa pagpaparamdam ng bigat sa lalaki hanggang siya mismo ang bumigay at gumawa ng hakbang kahit wala siyang kasalanan. Pangalawa, nakita rin natin ang pag-ikot sa kumpiyansa ng lalaki gamit ang comparison with others, hot and cold behavior, jealousy games, at mixed signals. Dito pumapasok ang psychological warfare, kung saan ang lalaki ay pinaparanas
ng taas-baba ng emosyon para siya'y manatiling kumakapit. Pangatlo, hindi rin mawawala ang paghahari sa desisyon and na direksyon ng relasyon sa pamamagitan ng withholding affection, social pressure, mood swings, at emotional withdrawal. Sa puntong ito, napapaisip ang lalaki kung saan siya nagkulang at paano niya maibabalik ang balance kahit na hindi naman niya responsibilidad lahat. Sa huli, ang pinakamalakas na armas ay ang subtle power plays gaya ng comparison, victim card, at mixed signals. Dahil sa sobrang tahimik at tila natural ang mga ito, hindi agad namamalayan ng lalaki na siya pala ay unti-unting nadadala at nakokontrol. Ang pinakamahalagang lesson dito, awareness is power. Kapag alam ng lalaki ang ganitong mga tactics, mas madali niyang makita kung saan siya nadadala at paano siya makakaiwas. Hindi para labanan ng babae, kundi para manatili siyang matatag at may dignidad sa relasyon. Tandaan, ang tunay na relasyon ay hindi dapat laban ng manipulasyon, kundi partnership ng respeto at pagkakaintindihan. Ngunit kung mapansin mong madalas nang ginagamit sa iyo ang mga ito, oras na para magtanong, ito ba ay pagmamahal o isang laro ng kapangyarihan? Dito nagtatapos ang ating serye ng 15 Dark Psychology tungkol sa mga babae. Sa mga natutunan mo ngayon, alin ang pinakatumama o nakarelate ka? Iwan mo sa comments sa ibaba. At kung gusto mo pang mas maraming ganitong kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating videos.